May isang batang prinsipe sa isang kastilyo na ang pangalan ay Boji. Siya ay lumabas ng kanilang kastilyo para magpahangin sa labas nang makita niya ang isang magnanakaw na isang shadow. Hinabol siya nito para siya ay pagnakawan at nakita nito ang crown na suot sa kanyang ulo. Nilabas niya ang kutsilyo at kinuha nito sa ating bida ang kanyang lahat ng suot at binigay naman agad ng ating bida ang kanyang kasuotan. Umuwi siya galing sa bundok na ang suot lang ay pangloob at nakita siya ng mga tao dahil sa kanyang kasuotan na halos wala na. Dahil sa bait ni Boji ay kada araw pinapabalik siya ng magnanakaw na ito para kunin ang kanyang mga kasuotan pero natutuwa lang ang ating bida sa magnanakaw na ito. Ang ating bida nga pala ay hindi nakakapagsalita ng maayos at nakakarinig pero kaya niya basahin ang sinasabi ng isang tao mula sa bibig nito. Dahil sa curious ng magnanakaw na shadow ay sinundan nito ang ating bida kung totoo nga ba ang kanyang sinabi na siya ay nakatira sa castle at siya ang susunod na hari. Ang tatay ni Boji ang ikapitong prinsipe sa mga rank ng kings, siya ang nagligtas sa lugar nila nung inatake ng mga goblin ang lugar. Si Boji ay tinuturuan ng espada ng kanyang guro na si Domas. Pina-practice nito si Boji para maging magaling sa espada. Biglang lumabas ang kapatid ni Boji na si Deida upang tanungin kung gumagaling na ba ito sa espada. Hinamon ni Prince Deida ang guro ni Boji para mag-sparring at natalo ng guro ni Boji ang batang hari pero dahil sa tension sa nangyari ay gusto din hamanin ng ating bida ang kanyang kapatid. Mabilis lang nito naiiwasan ang atake ng kanyang kapatid, sa bawat sugod nito ay hindi man lang siya tinatamaan nito. Sa isang atake ng ating bida ay tinamaan lang nito agad ang kanyang ulo pero sa mahinang atake lamang. Sobrang nagalit ang kanyang kapatid, inatake siya ng inatake pero mabilis niya lang naiiwasan ang bawat take nito. Maraming beses niya itong tinatamaan sa bawat parte ng katawan nito. Kinausap ni Domas Sir Boji sa sign language na huwag umilag sa bawat atake ng kanyang kapatid kaya lahat ng atake nito ay kanyang natamo. Bagbog na bagbog ang ating bida sa kanyang natamo na atake ng kanyang kapatid. Gusto sana iligtas ng batang shadow ang si Boji pero biglang hinagis ng isang bantay na si Apos ang kanyang spear para matigil na ang laban. Dahil sa hina ng pangangatawan ng ating bida ay kahit isang espada ay hindi niya ito mabuhat. Dahil iyak ng iyak ang ating bida ay nakita ito lahat ng batang shadow kaya kinausap niya ito at naging magkaibigan silang dalawa. Guys, maganda din ang anime na ito dahil nagpersige ang ating bida na maging hari kahit na daming pagsubok na dumating sa kanya at andyan ang naging best friend niya na isang shadow sa bawat laban niya. Guys, wag nyo naman kalimutan ako i-follow dito sa aking TikTok, sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Salamat.